أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapala at kapayapaan nawa mapasa ating propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral hinggil sa talambuhay o sira ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung mga nakaraan ay tinalakay natin ang pagbumuslim ng dalawa sa itinuturing na pinakamagiting na mga naging bayani ng ating pananampalatayang Islam. At ito nga ay ang naging pagbumuslim ni Hamza ibn Abdul Muttalib at ng ikalawang khalifa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. At ang mga naging pangyayari na yon ay nagdulot ng malaking pangamba at takot sa mga pagano o sa mga hindi mananampalataya. At yun din ang nagtulak sa ilan upang maisip nila na hindi na uubra o hindi na magiging matagumpay ang kanilang mga ginagawang panggigipit at pagpapahirap sa mga Muslim o sa mga mananampalataya. Kaya't ang mga sumunod naging hakbang ng Quraysh ay ang makipagkasundo o ang kausapin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pag-aalok sa kanya ng mga ibang mga bagay na sa tingin nila ay maaaring makapagpabago sa nais o gustong iparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nang sa gayon ay tigilan na ang kanyang ginagawang pangangaral at matigil na rin ang mga salita o mga sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumakalaban sa mga naging tradisyon at kagawian ng Quraysh. Ngunit yun ay sa kabila nun at hindi nalalaman ng mga pagano na ang lahat ng mga ito o kung ano man mga bagay na maaaring ialok nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang timbang o walang kahit na anumang halaga kumpara o upang ipagpalit kung anuman ang ipinangangaral ng mahal na sugo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit sa mga aklat ng sira o mga aklat ng kasaysayan ng Islam na si Utbah ibn Rabi'a isang araw ay kasama ng mga Quraysh. At doon nga ay pinag-uusapan nila kung ano pa yung maaari nilang gawin upang matigil na ang ginagawang pangangaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa naging pagpupulong nga na yon at pagtitipon ng mga Quraysh ay nandoon si Utbah ibn Rabi'a habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-isa sa masjid at nakaupo sa Masjidul Haram, at siya ay nakaupo hanggang sa sinabi ni Utbah ibn Rabi'a sa mga pagano o sa mga hindi mananampalataya na kasama niya noong mga oras na yon. Sinabi niya, "Ya ma'ashara Quraysh, ala aqumu ila Muhammad?" Hindi ba sa palagay ninyo kung ako ay pupunta kay Muhammad at kakausapin ko siya at siya ay aking aalukin ng mga bagay, marahil tanggapin niya ang alok na yon, at nang sa ganun ay ibibigay natin sa kanya kung ano man ang ating naging alok na yon, at nang sa gayon ay matigil na siya at tigil na niya yung ginagawa niyang pangangaral at yung mga sinasabi niya na laban sa ating mga naging kagawian o laban sa ating paniniwala. At yung mga araw na yon o yung mga panahon na yon, iyon ay pagkatapos ng pagbumuslim ni Hamza ibn Abdul Muttalib.
Kaya't nakita yon ng mga nakita nila nga noong mga panahon na yon na talagang dumarami na at nadadagdagan palalo yung mga naging tagasunod kay pagtagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't nung ito ay binigay na suwestyon ni Utbah ibn Rabi'a sa mga Quraysh, ay sinabi nila, tama. Maaari na baka nga sa mga gagawin mong pag-alok o sa pagkausap mo sa kanya ay matigil na ang ginagawa niyang pag-aaral, kaya't gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama, Abul Walid. Ang tinutukoy ay si Rabi'a, dahil Abul Walid kung ito ay ang kunya o ang palayaw kung saan kilala si Utbah ibn Rabi'a. So tumayo si Rabi'a o si Utbah ibn Rabi'a at nagtungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at doon ay umupo siya at nagsimulang kausapin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at tinawag na yabni akhi, o aking pamangkin, o anak ng aking pamangkin. Sinabi niya, innaka ma minna haythu qad alimta min as-satta. Ibig sabihin, alam mo kung ano ang iyong naging katayuan sa amin at sa ating lahi o sa ating mga kaanak, kung ano yung naging estado mo at kung ano ang iyong posisyon sa iyong lahi, at ikaw ay dumating at nagawa mo kung ano man yung ginagawa mo ngayon na maaring reforma o pagbabago, at nagawa mong paghiwa-hiwalayin ng mga magkakamag-anak. Okay, nagawa mong paghiwa-hiwalayin ng mga magkakasama, at pinagsalitaan mo o pinagmukha mo ng mga walang alam ang mga itinuturing nila ng mga maaalam. At ininsulto mo ang kanilang mga kinikilalang Diyos, at gayon din ang kanilang mga nakagisnang paniniwala. At sa mga sinabi mo ay pinalabas mo at pinagmukha mong mali ang kanilang mga ninuno. At ito ay napakalaki na bagay para sa amin. Kaya't pakinggan mo kung ano ang sasabihin mo, dahil ako ay mayroong mga iaalok sa iyo. Kaya't tingnan mo, marahil ito ay magustuhan mo. At nagpatuloy sa pagsasalita si Utbah ibn Rabi'a, at nung sinabi niya yun, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Abul Walid asma." Sabihin mo kung ano ang iyong alok, Abul Walid, at ako ay makikinig. So sinabi ni Utbah ibn Rabi'a, sinabi niya, "Yabna akhi, o aking pamangkin, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadha al-amr malan jama'na laka min amwalina." Kung ang hangad mo ay kayamanan, titipunin namin ang aming mga kayamanan at ibibigay namin sa iyo. Kung ang sa gayon, ikaw ay ang magiging pinakamayaman sa amin. At kung ang hangad mo o ang nais mo naman ay karangalan, okay? Ikaw ay aming iluluklok at ilalagay at ibibigay sa iyo. Ikaw ang aming gagawing pinakamataas sa amin. Okay? At gagawin, at kung ang hangad mo ay ang pagharian kami, o ikaw ay maging hari, gagawin ka naming hari namin. Okay? Ngunit kung ang hangad, kung sa tingin mo naman na ikaw ay nakakaranas ng salamangka o ng panggagaway na hindi mo kayang paglabanan o hindi mo kayang pigilan o ilayo, tanggalin sa sarili mo, ay ipapatawag namin ng mga pinakamagagaling na manggagamot at ipapagamot ka namin. At babayaran namin kung ano ang kailangan namin na bayaran para lang mapagaling ka. Okay?
At nung sinasabi ito ni Abul Walid, at wag natin kalimutan yung mga naging alok pa ng mga Quraysh bago ito, tulad ng ginawa nila na pang-engganyo kay Abu Talib. Kaya nung sinabi yon ni Utbah ibn Rabi'a, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Awaqad farighta ya Abul Walid?" Tapos ka na ba sa sasabihin mo, Abul Walid? So sinabi ni Abul Walid, tapos na ako. Sinabi ngayon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fasma' minni." Ngayon, ikaw naman ay ang makinig sa akin. Sinabi ni Abul Walid, "Af'al." Gagawin ko. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at doon ay binasa niya yung mga talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. At nagpatuloy ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagbabasa ng mga talata na to. At nung ito ay narinig ni Utbah ibn Rabi'a, siya ay nanahimik at pinakinggang mabuti ang mga talata na ito habang nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang likuran at pinapakinggan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At nang pagkatapos ito basahin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talata na ito, ay huminto siya sa ayat sujud, at doon siya ay nagpatira pa o nagsujud. At pagkatapos sinabi niya, "Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'at." Narinig mo kung ano ang iyong narinig, Abul Walid. Okay, at alam mo kung ano at ito ang aking tugon. So tumayo at nang ibig sabihin kasi ng mga talata na sinabi ni Allah, Hamim, tanzilu minar rahmanir rahim, ito ay kapahayagan na ibinaba mula sa pinakamahabagin ng pinakamawain. Kitabun fussilat ayatuhu, mga talata na nilinaw ang mga talata nito. Aklat na nilinaw ang mga talata nito, ang Quran na sa wikang Arabic, liqaumin ya'lamun, na ipinadala sa mga nasyon o mga tao na nalalaman nila. Bashiran wa nadhira, bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. Fa'a'rada aktharahum fahum la yasma'un. Sa kabila nun ay marami ang tumalikod sa kanila at hindi sila nakikinig. Wa qalu qulubuna fi akinna, at sinabi nila na ang kanilang mga puso ay nakasarado o may kandado kung anuman, at hindi nakakarinig kung anuman ang iyong pinananawagan o ano ang iyong imbitasyon, kung saan o patungo ang iyong imbitasyon. So yun yung mga kahulugan ng mga talata na yon na binasa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tugon sa naging alok ni Utbah ibn Rabi'a. Kaya nung narinig yun ni Utbah ibn Rabi'a, ay tumayo siya at nagtungo sa kanyang mga kasamahan. At nung siya ay papunta na at palapit dun sa mga kasamahan niya, sinabi ng ilan sa kanila na sumpaman na kung paano umalis si Abul Walid ay hindi siya ganun bumalik. Ibig sabihin, nagbago yung muka, maaring nagbago. Nakita nila sa itsura ni Abul Walid yung naging pagbabago sa sa ekspresyon ng kanyang muka, at nabago yung kanyang pananaw kung paano siya umalis. Maaring ito yung nakita nila. Kaya sinabi ni Abul Walid sa kanila, "Tunay na narinig ko ang mga pananalita na kahit kailan ay hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. At sumpaman kay Allah, hindi yun tula, hindi yun panggagaway, o hindi yun salamangka, hindi yun panghuhula." Kaya sinabi niya, "Ya ma'ashara Quraysh, ati'uni wa ja'aluha bi." At Quraysh, sabi niya dun sa mga tao, makinig kayo sa akin at sundin ninyo ako at gawin ninyo
ang mga sasabihin ko na pabayaan ninyo kung ano man. Pabayaan nyo na kung ano man ang ginagawa ng tao na yon. Hayaan ninyo siya at layuan ninyo siya. Sabi niya, فَوَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْهُ نَبَأً عَظِيمًا. Sinabi niya na asumpaman kay Allah na sa mga narinig ko, sa mga sinabi niya ay mga balita, mga dakila at napakalaking balita, na kung sakali man na kapag ka iyon ay nasumpungan ng mga Arabo, ay faqad kafaitumuhu bighairikum, maaaring maging sila ang maging sapat upang kalabanin kayo. Okay? At kung sakali man at na ito ay makarating sa mga Arab, ay gagawin nila siya na isang hari, at siya ay maghahari sa inyo. Okay? Sa pamamagitan ng mga Arab, ang tinutukoy niya, at hindi mismo sa loob ninyo, manggagaling pa yun sa labas. Okay? Qala hadha ra'i, at yun ang aking nakikita, at yun ang aking pananaw patungkol sa kanya. Kaya't gawin ninyo kung ano man ang aking nakita. So sa iba pa mga naging salaysay patungkol sa pangyayari na ito, sinabi na si Utbah ibn Rabi'a ay nakinig sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa yun nga ay binasa na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga talata na nabanggit natin kanina. Kaya hanggang sa sinabi ni Allah, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. At kung sila ay tatalikod o Muhammad, sabihin mo sa kanila na tunay na ako ay nagbabala sa inyo, tulad ng naging babala patungkol sa kumitil, yung naging sigaw at mga kumitil sa buhay ng nasyon ng Ad at Thamud. At ang dalawang nasyon na ito ay kilalang kilala ng Quraysh, at alam nila kung ano ang naging kinahinatnan ng mga tao na ito dahil sa kanilang pagtalikod at pagtanggi sa paniniwala sa nag-iisa at tunay na Diyos na tagapaglikha, at pagkalaban sa mga propeta at sugo na ipinadala sa kanila. Kaya siya ay tumayo at nilagay ang kanyang kamay sa bibig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam upang patigilin sa kanyang sinasabi at pagsasalita, at sinabi niya, yaqul anshadakallahu ar-rahim, ikaw ay magasumpaman kay Allah, at dahil sa mga ginawa mo at yung pagpapatibay mo ng ugnayan ng mga magkakamag-anak, at yun ay dahil natatakot siya na baka sa pagpapatuloy pa ng pagbabasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tuluyan nga at nabumaba yung parusa sa Quraysh. Kumaga nakaramdam talaga ng matinding takot si Utbah ibn Rabi'a sa mga salita na binibitawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at walang duda dahil kung anuman ang naging tugon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ay mga talata mula sa mga talata ng Quran na inihayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So ito ay isang napakalaking pangyayari matapos ang pagmuslim ni Hamza ibn Abdul Muttalib at ni Umar ibn al-Khattab. At nakita natin ngayon na sumusubok talaga ng lahat ng paraan ay ginagawa ng Quraysh upang mapatigil lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ginagawang pangangaral. Okay? Kaya mula sa panggigipit at pagpapahirap ay gumagawa ngayon sila ng iba pang mga paraan. Okay? Tulad halimbawa ng naging alok na ito nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung matatandaan natin yung pagtungo at pagpunta rin nila kay Abu Talib, at nagkaroon din sila ng mga pangiengganyo at alok, tulad nung halimbawa yung naging alok nila na ibigay si Ammara ibn al-Walid bilang kapalit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, para ibigay nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila para patayin, at ibibigay nila ang batang-bata, makisig, malakas na si Ammara ibn al-Walid. Okay? At alam natin kung ano ang naging tugon. Pero yung mga naging pangyayari na yun
ay nanatili sa isip ni Abu Talib. Kaya nagdulot pa rin yun ng takot at pangamba sa kanya dahil para sa kanyang pamangkin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga sumunod na nangyari pagkatapos nga noon, dahil talagang naging seryoso ang mga musyrikun sa kanilang mga ginagawa para mapigilan ang da'wa o ang pangangaral na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandoon halimbawa yung binanggit natin na ginawa ni Abu Jahal, kung saan ay nagtungo siya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at tahasan na sinasaktan niya, sinasakal. Okay, nandun din si Uqba ibn Abi Mu'ayt, kung saan ay sinakal niya minsan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang balabal o ng kanyang damit. At syempre nandun din yung naging tangkang pagpatay ni Umar bin Khattab sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit natin nung araw din, at yung araw din na yon ay nagmuslim si Umar bin al-Khattab. So itong mga naging pangyayari na ito, habang naiisip ni Abu Talib ang tiyuhin at naging tagapagtanggol ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nakakaamoy siya ng matinding panganib pa rin para sa buhay ng kanyang pamangkin, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nagdudulot yun ng pangamba sa kanyang puso. So para makasiguro si Abu Talib na maproteksyonan at mapangalagaan pa rin ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil talagang nakita niya kung gaano ka desidido ang mga musyrikin na saktan, pahirapan, gipitin, at hanggang sa punto na patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kahit pa ang naging pagmumuslim ni Umar bin al-Khattab at ni Hamza ibn Abdul Muttalib sa kanyang palagay ay hindi sapat upang maproteksyonan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon, nakita ni Abu Talib na tawagin ang kanyang lahi o ang kanyang lipi upang makuhaan sila ng panata, okay, na maproteksyonan at pangalagaan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya pinatawag niya ang Banu Hashim at ang Banu al-Muttalib, at doon nga ay kinausap niya ang dalawang lipi o dalawang lahin ang angkan na ito, at kinuhaan niya ng pangako na poproteksyonan at pag ipagtatanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng lahi, Muslim man o hindi Muslim, mula sa kanila, at tinugunan naman nila yung naging panawagan ni Abu Talib sa patungkol sa bagay na yon, na pangalagaan at maproteksyonan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban sa kanyang kapatid na si Abu Lahab, na isa pang tiyuhin din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na malinaw naman na nasa panig ng mga pagano o ng mga hindi mananampalataya. So hanggang sa susunod na ating pagtalakay ay pag-uusapan natin ang ilan pa at itinuturing na naging pinakamatinding tugon ng Quraysh. Okay, o sabihin natin na naging hakbang nila para pahirapan at gipitin hindi lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ang lahat ng mga naniwala at sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at naging tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang sa muli po, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.